Ito na mga kababayan, sino itong kumakandidatong senador sa PDP laban Duterte na kung saan binansagang siya lang naman ang pinakabatang naging kapitan, no, sa edad na 11 mga kababayan. Itong kandidato na to sa PDP laban abay talagang hindi malilimutan kasi nakatatak na po yan sa kasaysayan na bukod tangi lamang na siya lang ang humahawak ngayon ng trono bilang isang napakabatang naging barangay captain dyan sa may Sacred Heart, Quezon City. Bago siya naging kapitan, naging barangay kagawad lamang siya. Tingnan nyo yan mga kababayan. Sino kaya ito? O kayo na po ang humula ha. Trivia lang po yan. So ito mga bayan na bago tayo mag-umpisa, nais ko lamang magpasalamat sa inyo. No? Dahil road to 90K thousand na tayo mga babayan, maraming salamat po sa ating mga diehard supporters sa kay Tatay Digong at sa mga nanonood po sa mga GDS vlogger. Maraming salamat po sa mga nagti-team replay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin, no, episode to tayo at tatalakayin natin isa-isa itong mga kumakandidato ngayong PDP laban candidate or Duterte. Sino nga ba itong kumandidato ngayon na talagang record-breaking yan dito sa bansang Pilipinas na siya lamang ang naging kagawa niya, no? Siya lang ang bukod tanging nakagawa niyan na humahawak ngayon na pinakabatang naging barangay kapitan. Oh, sino kaya iyan? Siya po ay nagtatrabaho dati sa isang gobyernong hindi naman maayos. O, kaya nga siguro umalis na siya kasi sino ba naman ang gustong magtrabaho? Kung iyong bossing naman ay wala naman sa tama. O, di ba? Ang pinag-uusapan natin mga bayan ay si aspiring candidate PDP laban Duterte. Itong si Victor Dairit Rodriguez mga bayan. Siya po ipinanganak noong December 23, 1973. So ibig sabihin nasa 51 years old na po siya mga babayan. Isang abogado, Pilipino, at dati na pong executive secretary way back June to September 2022 sa administrasyong 17th President Bongbong Marcos. Isipin nyo yan June to September. So ibig sabihin yung pagiging executive secretary niya ay humantong lamang sa 3 buwan. Ay Diyos ko Lord. Paano ba naman hindi aantong sa ganyan? Kung hindi naman maayos ang gobyerno, hindi ka iiwanan ng iyong tao kung talagang nasa ayos itong gobyerno or administrasyon mo, BBM. O ayun po, tuloy tayo. Siya lang naman ang naging campaign manager, no? Spokesperson noong time na sa Partido Federal ng Pilipinas way back 2022 sa Marcos Partido Federal ng Pilipinas. Si Vic Rodriguez po ay dating executive secretary, sinundan niya si Salvador Medaldia, tapos ngayon pinalitan siya ni Bersamin Lucas, wala namang nagawa. Yun ang totoong fake news. Tuloy tayo. Si Victor Dairit Rodriguez ay ipinanganak, no? Or taga dyan sa Quezon City. Hindi natin alam kung saan pa siya nakatira ngayon, but ang nabasa natin dito is Quezon City siya. So nagiging independent party mga kababayan, kaya nga sa pagiging independente niya, ngayon ay inadapt siya or inendorso siya ni Tatay Digong para maging guest candidate sa PDP laban. Nag-aral sa University of Santo Tomas. Politician and a lawyer. So dito tayo sa kanyang background. Nag-aral sa UST mga kababayan, where he obtained his law degree. He also had executive education at the National University of Singapore or in US. Diba? So ang kanyang political career mga bayan, pag-usapan natin ito kasi exciting no? Biro mo, naging kagawad pala siya sa Sacred Heart sa Quezon City. Diba? Napaka low profile, low-key mga kababayan, pero talagang makikitaan mo sa mga kampanya, sa mga rally, sa mga press con, or even sa mga executive hearing diyan sa Congress o Senado, talagang makitaan mo talaga na magaling at mautak, no?
abogado na talagang may bayag. Oh. At alam niya kung sino yung totoong leader. Oh, tuloy tayo. Rodriguez is a lawyer oh, involved in various law organization. He is managing lawyer Rodriguez and Partners law firm, which is he helped establish in 2023. He is also president of Quezon City Trial Lawyers League. O, imagine mo yun, ha? Presidente pala siya ng mga abogado diyan sa Quezon City Trial Court, di ba? And was treasurer of the UST Law Alumni Foundation. He was also Deputy General Counsel of the Integrated Bar of the Philippines. O, yun lang naman pala yung career path, itong si Vic Rodriguez, mga kababayan. Tuloy tayo. He was first, eto na, elected as a barangay kagawad of Sacred Heart. Ayan na po yung sinabi ko sa inyo. Diyan sa Quezon City. Before being elected as its barangay captain at the age of 19 years old and became the youngest person to hold this position. Grabe. Pinakabatang naging kapitan, no, sa kaysaysayan ng bansang Pilipinas. Mahirap yan, no? Mahirap abutin or mahirap basagin yung record na yan, mobile, kasi ano mo ba yung 19 years old, no? Yung iba dyan, 19 years old, latagaw pa. Kung saan-saan pag gumagala. Oh, pero itong si Vic Rodriguez, mga bayan, ay nasa politika na. Oh, mantakin mo yun, the only. Ha? Siya lang talaga nakagawa niya, no? Na pinakabatang naging barangay kapitan, no? Sa bansang Pilipinas at the age of 19. Nakakahanga yun, ano? He joined the Quezon City government in 2002 after his 1 decade tenure as barangay captain. Naku, 1 decade, so 10 years yun. Mahaba-habang experience, lalong-lalo na sa pinakababang organisasyon or liderato ng sa bansang Pilipinas, itong pagiging barangay kapitan. Tuloy tayo. And was appointed a special assistant to the chief of the Business Permits and Licensing Office by then Mayor Feliciano Belmonte Jr. He then became officer in charge of the city's Community Relations Office. O ibig sabihin, nanungkulan at nagtatrabaho pala itong si Vic Rodriguez dati diyan sa Quezon City, no? Sa opisina po o sa licensing office or business permits licensing office sa pamumuno po ni Feliciano Belmonte Jr. Grabe, no? Hindi rin mahirap ang kanyang pinagdadaanan bago siya makarating sa ganitong estado na kung saan ngayon ay tinitingala na itong si Vic Rodriguez, mga babayan. Siya din ay isa, no, ng co-founded the tabloid Saksi ngayon with Antonio Lagdameo. Dati yan, ha? Dati nung siya pa'y nandoon sa administrasyong Bongbong Marcos. Pero ngayon, never erase anymore kasi andito na po sa PDP laban Duterte itong si Attorney Vic Rodriguez. Way back 2022, Marcos presidential campaign, Rodriguez served as a spokesperson and chief of staff of then candidate Bongbong Marcos during his presidential campaign in the 2022 elections. No? After Marcos won the presidency, Rodriguez became part of lead the transition team to help Marcos build the initial composition of his cabinet. So ibig sabihin, kabilang pala itong si Vic Rodriguez, no, sa pagkumpuni o pagsaayos or pag-build up ng mga gabinete ni Bongbong Marcos, no? Kasali siya diyan kasi nga naging campaign general manager. So noong executive secretary niya siya, si Rodriguez relinquished his role as Marcos Jr.'s spokesperson in preparation for his role as President Bongbong Marcos. Kasi bilang executive secretary, yan po ang trabaho ng executive secretary sa Pangulo. Embattled by controversies relating to his roles in sugar importation order fiasco and contentious appointments of some government officials. Hindi na natin pakialaman yan sa kanila niya. Rodriguez resigned on September 17, 2022 after less than 3 months. Isipin mo yun. Less than 3 months. Ano kaya ang nangyari? Bakit hindi sila nagkasundo? Kasi nga siguro, no, iba ang galawan ng administrasyong Bongbong Marcos. Diba? Rodriguez cited the need to spend more time with his family. Rodriguez unsuccessfully attempted to give himself
additional powers as the presidential chief of staff after Marcos rejected his plan upon recommendation of Marcos chief presidential legal counsel Juan Ponce Enrile. O ayan, dito tayo mga bayan. In November 2022, Marcos Political Party, Partido Federal ng Pilipinas, expelled Rodriguez as its executive vice president, citing loss of trust and confidence and acts inimical to the party. Upon learning about it, Marcos did not object to the expulsion. The PFP blamed Rodriguez for the unsuccessful presidential appointment of PFP members, remarking Rodriguez was supposed to be our champion in the appointment process. In response, Rodriguez said he could not allow the unqualified applicant be appointed just because he or she is a PFP member. Rodriguez added, "My loyalty to Partido Federal ng Pilipinas ends where the interests of the 31.6 million Filipinos who believe in us during the campaign and my loyalty to the Republic of Philippines begins." Yun nga siguro, no? Kasi nga, ito namang administrasyong Bongbong Marcos, mag-a-appoint ka na hindi naman pala kwalipikado. Oo. Sino ba namang executive secretary na mayroon silang ilalagay sa pwesto na unqualified naman pala? Oh, naku, sa panahon ni Tatay Digong, talagang hindi nag-a-appoint si Tatay Digong na mga hindi kwalipikado, no? Kasi si Tatay Digong, sinabi niya, ako lang yung presidente na napakababa na mga grado ko. No, pasang-awa lang. Pero itong mga kumakandidato, or itong mga, itong mga gabinete ko, abay matatalino yan. Hindi ko yan i-appoint kung wala talagang pangalan at hindi talaga bright. O, yun po si Tatay Digong. Ganon siya mag-presenta ng kanyang mga gabineteng pinagkakatiwalaan. O kaya naman siguro, no, itong si Bongbong Marcos ay iniwan. Iniwan na ni Vic Rodriguez kasi nga, paano mag-successful itong Bongbong Marcos administration kung mag-a-appoint ka ng isang taong dahil PFP member, ilagay mo na or iluklok mo na sa gabinete, kahit alam mong unqualified naman, hindi naman kwalipikado. Diba? Yun ang kaibahan. Kaya nga siguro, mga babayan, eto na po nangyari sa bansa natin. Nagkawindang-windang na ang lahat. Mga gabinete ngayon, sobrang tahimik at wala man lang tayo nakikitang mga biggest projects, especially to DPWH. Department of Tourism. Oh, may nakatatak ba dyan? Narinig ba natin yung pag-iingay ng Department of Tourism? DPWH? DOTR? Oh, wala. So yun ang problema. Kaya nga siguro, iniwan siya ni Atty. Vic Rodriguez kasi nararamdaman niyang hindi maganda ang takbo ng administrasyon kung sino-sino na lang ang i-appoint sa pwesto na hindi naman kwalipikado. Tuloy tayo. On January 28, 2024, Rodriguez spoke at a protest in Davao City against proposal to amend the Constitution of the Philippines that was being supported by officials with the Marcos administration, saying that the felt responsible for the developments as had convinced many voters to elect Marcos as president. Rodriguez said that he was invited to the event by Leoncio A. Basco Jr., the cabinet secretary of Marcos' predecessor as President Rodrigo Duterte. On April 16, 2024, Rodriguez told Marcos Jr. to take a credible hair follicle drug testing to end all accusations that he is an illegal drug user, especially since Rodrigo Duterte publicly said that Marcos is always stoned. So, di ba? Pero hanggang ngayon, yung panawagan na hair follicle drug testing na yan, ay hindi po naisa katuparan. Di ba? Kasi kung ikaw ay presidenting wala kang itinatago, at kung gusto mo transparency at ipakita mo sa taong bayan na ikaw talaga ay negative, mas maganda at pagkakatiwalaan ka pa ng taong bayan. Subalit, hindi po nangyari yan. At dinedma lang ng kasalukuyang administrasyong Bongbong Marcos patungkol sa hair follicle test, drug testing. Kasi nga nakikita naman din ng taong bayan, sa iba't ibang media platform, iba't ibang mga balita, maging mainstream media man yan, sa mga vloggers man yan, nakita natin na iba. Buwingiwi siya. Yun ang totoo. Sino ba magsasabing hindi buwingiwi? Kitang-kita naman nga lang, no?
Naglalakad yung mga bag-ang niya. Naglalakad yung ngipin niya. Sino ba namang hindi di ba? Oh. Kasi kung wala kang, hindi ka nakikitaan ng ganyan, ng mga ganyang mga habit, for sure, maybe hindi ka paghihinalaan ng taong bayan. Okay? In October 2024, Rodriguez filed his candidacy to run in the 2025 Philippine Senate election. Despite being an independent, he was later included under the senatorial slate of Partido Demokratiko Pilipino or PDP Laban. Isipin nyo, naglabas din ng kopya or libro na pinamagatang Kingmaker itong si Vic Rodriguez. Nangyari ito sa July 2024, a book authored by newsman Geraldino titled Kingmaker. So hindi ko nabasa yung Kingmaker na yan, pero makitaan nyo talaga na yung paggawa ng isang libro ay hindi po madali yan, no? Kung kulang ka sa talino, kulang ka sa eksperyensya, hindi matatag ang loob mo, kulang ka sa government education or yung trabaho sa gobyerno, at kung hindi mo alam yan, at lalong-lalo na kung hindi ka abogado, hindi ka makakagawa ng libro patungkol kung ano ang nangyayari, no, sa bansang Pilipinas. Anyway, hindi naman natin nabasa yung Kingmaker niya kasi wala akong libro niyan. Pero saludo ako kay Atty. Vic Rodriguez kasi makita mo talaga na siya ay may tunay na ipinaglalaban. Pinakabatang naging barangay kapitan. Doon pa lamang makitaan mo na may political will. Meron talagang opportunity at nakitaan din ni Tatay Digong na talagang may puso at talagang ready na mag-serve bilang senador sa bansang Pilipinas, kaya nai-adapt siya or naisama siya sa Duterte as guest candidate sa PDP Laban. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang dito na lang muna at tuloy-tuloy pa tayo sa mga next episode natin dito po sa Duterte aspiring candidate ng PDP Laban. Isa-isahin natin para malaman nyo kung ano talaga or kung sino sila at kung ano na yung accomplishments nila, mga kababayan. Maraming salamat. Paalam. God bless us all. Bye!